Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Luzon News Media. Payag ito ni Senator Marcoleta doon sa bangayan nila ni Senator Lacson sa yung investigation ng Blue Ribbon Committee sa flood control mess. Kasi nga up to now, kulang pa rin ng perma yung partial report ng Blue Ribbon. So ito ang payag ni Senator Marcoleta. Ang problema ay hindi yung kulang sa perma. Ang problema is kulang sa political will. O ito. Baka naman, ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng perma, kundi ang kakulangan sa political will na dalhin ang investigasyon sa natural na tinutumbok nitong direksyon hanggang sa pinakadulo ng pananagutan. Grabe oh. Swak na swak. Agree ako na kung bakit nagkakaproblema ang investigasyon ng Blue Ribbon is yun na nga, yung political will. Hindi ito yung dating Lacson na kilala ng nakakarami. Isa lang ako doon. Marami akong nababasang post na comments. Nagsasabi na nag-iba na si Senator Lacson. Hindi ito yung Lacson na hinangaan ko noong una. Ibang-iba na siya ngayon. So, hindi lang pala ako ang nag-iisa, ganon ang pananaw. Dahil halatang pigil na pigil eh. Kung boxing pa sana, si Lacson is 1, 2, 3 combination lang, knockout ng kalaban. Kailang ayaw niyang banatan. Parang may pumipigil. Yun na lang. Napakasimpleng rule ng investigation. Go where the evidence leads. Tinawag nga ni Senator Marcoleta si Lacson na magaling na investigador. And I agree. Hindi ka naman maging chief PNP kung hindi ka magaling. Magaling talaga siya. So, ang dami ng leads na lumalabas sa flood control investigation. Nakakapagtaka, ayaw niyang ipursu ang mga lead na yan. Ulitin ko, nung bata-bata pa ko serbisyo, tenyente, kapitan ako, marami akong hinawakang kaso ng aming mga sundalo. Dahil pumasok ako 1983, ang dami pang abusador na sundalo noon. Mababa yung disiplina ng kasundaluhan. Ang daming abuso. Kaya maraming nagre-reklamo. Dahil tenyente ako ang utusan. Lieutenant Macanas, investigate this case. Yes, sir. Tinuruan din kami ng basic knowledge sa investigation nung schooling pa kami. So, may knowledge ako. How to make an investigation report. Ano yung kuha ng mga ebidensya. How? Plus the fact na ang tatay ko, Philippine Constabulary ang tatay ko. Lumaki ako sa mga kampo ng PC. Ang tatay ko, magaling na investigador. Kitang-kita ko siya nung kampo sa PC. Nag-type siya. Yung pala, gumagawa siya ng investigation report. So, siguro, namana ko yung niya ng investigation, ang dami kong na-investigan. At yun na nga, isang lead lang kailangan. Once na may lead, doon ako. Example, isang civilian na sir, ganito, nakita ko itong sundalo ng ganito. Anong nangyari? Lasing man, sir. Then, from there, nung lasing, kasi, ang report, nagpaputok, indiscriminate firing. Yan, ang sumbong, indiscriminate firing.
may nakapagsabi na na lasing. Saan mo nakita? Doon, sir, sa my club. Ano, ayan. Din punta na ako sa club. Nagtanong ulit doon. Yan na. Sumpay-sumpay. Connected na. Hanggang nakakuha ko ng mga affidavit. Paggawa ko ng investigation report, mga affidavit, mga i-attach ko. Conclusion, Sergeant Juan de la Cruz is guilty of indiscriminate firing so and so. Recommend that he be demoted or he be discharged. Pagdating sa commander, approve. Discharged or demoted. Ganon, ang dami kong napademote. Ang daming napadischarge. Ganon lang ang simple sa pag may political will sa kanilang, amin lang is I don't know how will I describe it. Just enforce the law sa amin, military discipline, military law, o military justice, i-enforce lang namin. Kaya, unti-unti, yung armed forces noon na daming mga abusador, unti-unti, nalinisan, and up to now, I'm so proud to say na professional ng mga sundalo. Wala nang masyadong gumagawa ng kalokohan dahil we just enforce military discipline, law and order. Ganun lang yun. So, dito rin, kulang ng political will talaga ang chairmanship ng Blue Ribbon. I am so dismayado. Ano ba yun? Dismayado ako. Sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, wala tayong ang katotohanan ngayon hindi natin malalaman. Dahil yun nga, sabi niya, may selective na investigation. Wala. Sa susunod na administration na natin malalaman ang katotohanan, sa susunod na administration na magkakaroon ng tunay na accountability. Yes! Kunting tiis na lang. Yung hustisyang inaasam natin, mga taxpayers, dahil tayo ang biktima mapaparusahan sila. Magkakaroon tayo ng hustisya sa susunod na administration sa pamumuno ni President President Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang pag-aatopan. Na ni ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanagod sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabag sa sin og nagtabag sa sin di palit ko atong busot na duro na kayo so salamat kayo sa
nagatag sa scene kay na isla na gid akong atop. Tanan. Oh, di na ko mula kay akong sinapulian nagbago. So salamat kayo. Salamat kayo.